Hey, good day. So, meron akong gagawin isang board dito. Wala si Lakay kasi umuwi ng bakasyon muna. And tayo naman medyo nakaka-move on na ng konti dun sa problemang pinagdaanan natin. Ito, EL01 ulit ang problema nito. And ito yung familiar kayo doon sa ginawa namin nung nakaraan, pero gumamit tayo ng ating ginagamit na short killer para makita natin yung problema. And ang issue nga nun is yun yung may shorted doon sa 5 volts. And yun yung ganun din ang system nito, EL01 din. May nakita tayong shorted pero doon sa linya ng papunta naman ng IPM. So ang gagamitin natin solusyon dito sa panoorin itong video, yung battery naman. So anong connection ng battery doon sa gagawin natin na yan. Ayan na yung board, tinanggal ko yung heatsink and i-check natin. Ang problema nga nito ay yung error na EL01. So usually dead set naman yan. Kung matatandaan nyo yung inilabas natin dati na video, ginamitan natin ng short killer. Itong part na ito, tinanggal natin yung 5 volts and then nakita nga natin capacitor yung shorted. So ito, ginawa natin na ito, parang ganun din yung problema sa inilabas natin dati, pero i-check natin siya. Ayan, then yung same procedure nung ginawa natin, i-check natin yung 12 volts at saka yung 5 volts, which is ito yan. Ayan, so dinirekta na lang natin. Ito yung 12, ito yung 5. Ayan, ito, ayan. Usually dyan ang problema niyan eh. So kung shorted dyan dito, maaaring magkaroon din siya na shorted dito. Ayan, so wala siyang shorted dito. Yung output, okay, walang shorted ang output. Ito ang shorted nya. Ayan, so kapag short yan, lalabas pa rin yung EL01 or dead set to. Ayan, so hindi magpa-power yan. Kapag walang power yung outdoor, ibig sabihin EL01 yan or communication failure dahil hindi nabubuhay. So dito natin nakita yung shorted ngayon, and ayan, i-drawing natin para may paliwanag natin. Ayan, so yung problema nitong unit na ito, yun nga, yung may shorted siya doon sa linya ng 15 volts. Ito drawing natin para mas maiintindihan natin kung paano natin ito troubleshoot. So ito yung linya ng 7812, then ito yung linya ng 7805. Okay, 1, 2, 3. So ito yung negative, ito yung negative. Then, ito yung output na 12. Ito yung output na 5 volts. Then, dito pumasok yung input na 15 volts. Ayan. So, ang shorted na nakikita natin is from negative papunta dito. So, itong dalawa na to, linya na to is shorted. Ayan. Itong connection na ito. And then, paano ba natin ito troubleshoot? So dito sa linya naman na ito, sa part na to, papunta ng 5, wala naman tayong nakitang shorted dito. So dito sa 12 volts, wala din. So ano ba mga pwedeng puntahan? Katulad nito, kung ang 12 volts, usually ang pupuntahan yan, i-analyze lang natin ha. Kung ang shorted nyo is nanggaling dito sa 12 volts, so ano ang mga possible puntahan ng 12 volts? So papunta siya, ayun, uubos na. Papunta siya sa linya ng relay, switch IC o switching IC. Yan. Switching IC. Usually yan yung ginagamitan ng 12 volts. Pero ito, kapag ang nakuha yung shorted ay galing dito sa 15 volts, saan ba ito pupunta? Ang pupuntahan nito, IPM.
Okay? Kung DC ang ating fan motor, pwedeng pumunta ang isang supply sa fan. Yan. Pero ito AC naman siya, kaya ang focus lang natin is yung IPM. Okay? Ngayon, ang troubleshooting natin kasi medyo mahirap dahil dito. So, malayo ang tinakbuhan niya ng ating board na to. Ito, simula doon sa 15 volts na yan, medyo mahirap ang troubleshooting kasi tatakbo siya to IPM. So, yung fan motor naman natin is may capacitor, kaya AC ang fan natin. So, walang tatakbong supply papunta doon sa fan. So, dito ang focus natin. Ang problema, syempre, kapag tinitigan nyo yung board na yan, napakaliliit ng parts. Ngayon, kapag nag-troubleshoot tayo, dito, hindi natin makikita kaagad yan. Ang tatakbuhan yan, papunta dito. So, ang isang option ng troubleshooting, bubunutin natin ito. Yung IC. Then, saka natin iisa-isahin. Or, bubunutin natin yung pin ng supply papunta dun sa IPM. O, bubunutin natin yung pinakapaa para mai-isolate natin. Para makita natin kung saan ang galing ang shorted. So, maaaring yung shorted na nakikita natin is manggagaling dito sa IPM. Ayan. Pero para masigurado natin, iisa-isahin muna natin. So, kakalasin natin yung mga parts na yan. Ayan. Ayos. Troubleshooting tayo. So, ayan yung nakita natin shorted. Double check lang natin. So, gagamitin natin muna analog. Ayan. So, yung set natin ng tester, naka X1. And, ito. Yung parts na ito. Ito yung shorted na nakita natin. Ayan ah. Reverse natin. So, dito sa out ng 5 volts, wala tayong nakitang short. So, ang focus natin ngayon, dito. Yun. So, katulad nga ng din drawing natin, so, pwedeng shorted itong regulator. So, ang focus natin, yung double check lang natin dun sa buzzer. Ito. Yan. So, ito yung ang shorted niya is input. So, sabi ko nga sa inyo, pwedeng itong manggaling dito sa IC, sa power supply, and dito sa dalawang diode na to. Natin konti. Ayan, itong dalawang diode na to, pwedeng dito sa capacitor. And, pwedeng galing dito. Pwede rin pumasok dito eh. So, depende kung saan tumakbo yung supply. So, medyo mahirap nga i-analyze o hanapin kasi hindi natin makita yung tinakbuhan ng shorted. So, pwede nating, susubukan natin gamitan ng short killer mamaya, kaya lang 12 volts ang input nito. Maaaring hindi natin makuha. Pero, ang pinaka gagawin muna natin is, mano-mano nating babaklasin to. So, ang kakalasin natin is 1, 2, 3, 4, para maluwag kumilos dito. And, i-check na rin natin kung defective. So, dito naman, yung power supply na yan, pwede nyo bunutin na muna itong coil na ito. And para makita nyo kung dito nang galing ang shorted sa part ng regulator. Ito yan. So, bubunutin ko na lang muna itong coil. Ayan. Ito yung coil na yan eh. So, itong coil na yan, pagka tinignan nyo yan, connected yan doon sa mismo power supply. So, ito yan. Yan. So, binunot ko yung coil. Ito. Ayan. So, pagka binunot nyo yung coil, pwede kayong, ayan, analog na rin lang. Pwede namang analog o pwedeng digital. Pero, sa ganito kasi, usually analog talaga ang recommend na gamitin. So, pwede nyo na i-check yan. Dahil tinanggal ko yung coil, pwede nyo na i-check ito. Ayan. Ito yung negative. Then, tingnan nyo yung paanong pinaka-regulator dito. Ayan. So, tingin ko wala namang shorted. Kasi kung may shorted dyan, dito palang kita na natin yan eh. So, magkakaroon siya ng resistance. Reverse natin.
Ayan. So, saka pa lang siya nagkaroon. So, meaning, maaaring walang shorted dito. And, yung shorted natin, ito pa rin eh. Hindi nawawala yan. Yan o. Ito. So, tatanggalin na rin muna natin tong capacitor. Ayan. So, tinanggal ko muna siya. Yung capacitor, yung coil. And, titiklan na rin natin. Kasi dito, yung shorted na yan, pwede rin pala manggaling doon sa diode. Ayun. So, hindi natin i-check pa pala itong diode nito. Ito. Papasok yan sa 12 volts at saka sa 15 volts. Ayan. So, wala naman shorted. Reverse ko. Ayan. So, wala naman tayong nakitang shorted dito. Ito yung, nandito pa rin yung shorted nya. Ayan. Ayan. Ito pa rin yan. So, tanggalin na rin natin muna itong pinaka-regulator na 12 volts. So, ito tinatanggal ko, regulator ng 12 volts to. Para makita na natin kung nasan yung shorted. Ayan. Then, balikan ulit natin. Ito na lang gagamitin natin. Digital para mas mabilis. Ayan. So, ito pa rin yung shorted nya. So, tanggal na tong 12 volts. Nandun pa rin. So, maaaring capacitor or kasi ito input eh. Ito yung out ng 12. Dito. Yan. So, ito pwedeng pumunta dito sa pinaka IPM natin. Kaya lang hindi natin makikita. So, pwede tayong, hindi ko alam kung kakayanin ng para mabilis ma-check kung kakayanin siya ng tawag dito supply na yung ating short killer, pero pwede nating subukan. So, tinanggal ko naman yung capacitor na rin dito, and ang hinahanap natin kasi yung shorted dito sa pinaka output. Actually, ang output niya ito yung output 12 volts. So, wala naman ang short dito eh. Ang short niya is nandito sa input. So, yung input, hindi ko alam kung dumiretso kasi wala tayong diagram. Maaring diretso siya papunta doon sa ating IPM. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon, susubukan nating supplyan lang kahit 5 volts dito o yung ating short killer sa pinaka-input na ito. Kasi para makita natin yung eksaktong shorted, kung kakayanin niya. Kung hindi, iisa-isahin nating baklasin yan papunta doon sa tinuro natin na pwede or possible na puntahan. Okay. Ayan. So, ito na yung short killer natin. Kabit lang natin sa supply. Then, i-adjust na natin sa pinakamataas na supply. Ayan. So, nakaset na siya sa 5 volts. So, subukan lang natin. Actually, 12 volts yung sasalpakan natin. Pero, ito-try lang natin kung kakayanin. Ayan. Focus natin ng konti para buo. Yan. So, ang focus natin yung input. Okay. Yun.
Ito. So, susubukan lang naman natin kung kakayanin siya ng 5 volts. Although shorted na siya. And, tingnan natin kung ayan. Saan manggagaling yung shorted kung kakayanin ito. Yung setting natin, ito yan. 5 volts to. 4.9. So, doon nyo lang siya itutusok sa shorted ground and shorted positive. Ito yan. Para hindi maka-apekto doon sa ibang parts. Yun. Teka. Tingnan natin ha. May nakita na akong umusok eh. Dito. Tutusukin natin. Ayun. Nawala na. Ito yung nakita ko. Yung capacitor na malapit sa system. Teka. Tataas ko lang yung supply. Ito yan. Yung input. Oh, so hindi siya kaya. Hindi siya kaya ng 5 volts. Ang problema natin, wala tayong 12 volts. Yan. Hindi siya kinaya ng ating short killer. And susubukan natin gamitan ng 12 volts na battery kasi yung input niya tawag dito 16 volts talaga yun eh. Ito, pumapatak na 16 volts yung pinaka-input dito. So, ang gagamitin natin short killer. Meron ako dito, actually pinagpalitan ko na battery ito. So, susubukan natin. So, shorted na rin naman siya. And itatry lang natin kung pwede itong application na ito. Battery. Kasi ito yung battery na may mataas ang ampere. So, kailangan natin ng clip. Ito. Meron akong clip dito na pang dapat ikakabit ko ito doon sa aking welding machine. Yung wire. Puputulin ko. Pero, subukan natin na i-clip na lang muna ito. Ito yung positive ay negative, then positive. Tingnan natin kung malakas pa ang karga nito. Ayun, so malakas pa ang karga yung battery. Actually pinagpalitan ko to, medyo mababa na kasi 20% na lang to eh. Yun, so ito ngayon i-clip natin doon sa test prod and ito yung susubukan natin kung kakayanin niya. Yan. So, makita lang natin kung yung pinaka-shorted niya. Ito kasi medyo mabilis na paraan. Okay. So, gagamit tayo ng test prod. So, yan. Kinlip ko lang itong dulo ng test prod doon sa ating positive-negative ng clip. Yan. So, ganito siya yung ginawa ko. And then, nakakabit doon sa battery. So, ito kasi mataas ang ampere nito. Titingnan natin kung kakayahin niya pausukin. Ayan. So, yung connection niya, dati pa rin. Teka, focus natin yung mas maganda para makita natin kung puputokin siya. Mapapaputok niya. Ayan. So, ang focus natin is yun pa rin yung shorted. Then, teka, nagalit ko nga muna ito. Ito yung negative. And, syempre, dito tayo sa input pa rin. Yun. Kita na. Isa pa. Yun. Yun, oh. Yun. Okay. So, pwede siya. Ito, nakita na natin yung pinaka-shorted. Yan. So, ito siya. Yung capacitor na nandito. Ito, yung nasa ilalim. Yun, oh. So, tumanggal na nga siya. Yun. Okay. So, ang daling nating nakita. So, hindi na natin. Kasi kung based doon sa tinuro ko sa inyo, pwedeng
manggaling siya dito, basta lahat ng possible, pero ito kasi 12 volts sa output na papunta sa relay 12 volts na. Itong isa is yung supply na galing dito, yan yung isang papunta sa IPM kasi ito yung pumapatak na 15 volts input nung ating 7812. So yan, doon siya pumunta. So kapag ka ganon, yung sabi ko sa inyo, pwedeng shorted yung tawag dito, IPM, or maaring doon sa parts na dinaanan. So yan, so yung ginamit nga natin is ito na lang, battery na 12 volts. Ayan, so pwede siya. So kaya yung ginamit, in order ko na short killer is yung 5 volts lang. Although hindi siya kinaya ng ganitong klase lang na 5 volts. So ang ginamit natin yung mataas ampere na battery, pero 12 volts siya. And ayun, nakita na natin yung shorted nandun sa ilalim. Ito. So yun yung pinakamabilis na paraan natin na ginawa. Ayan, kasi kung ang gagawin natin, babaklasin natin isa-isa dito, pati yung mga diode, so matagal na trabaho hanggang sa yung problem pala nandun. Okay, ayan, so titingnan na lang natin kung mawawala na yung shorted. And yan, ang gamit nating short killer, battery na mismo na 12 volts. Ayan nga, ang ginamit natin na pang troubleshooting is itong battery. Ayan, so madali natin nakita. So paano natin ginawa? Tinanggal natin tong IC na 7812 and ginamitan natin ng from 7812 negative supply to positive supply. So ito yung negative ng test prod na ginamit natin, then itinusok natin yung positive supply ng ating battery, which is yun nga yung nakita niya. Pumunta siya doon sa IPM and merong isang tawag dito, capacitor na nag-short. So madali nating nakita. So gamit yung ating battery. Ayan. So kakaiba, ano? Battery na ang ginamit natin. So meron namang nabibili talaga na, actually may nabibili na short killer na katulad nito, pero meron siyang 12 volts. Kaya lang ito kasing ginamit namin na short killer, pang TV lang, kaya 5 volts lang siya. So sa susunod na lang tayo bibili nung medyo mahal kapag nakuha na natin yung pera natin sa SSS. Ano? Okay na. Ayan. So pwede naman kayong gumamit itong battery na ganito. Eto, ay papaliwanag ko lang hindi nyo siya pwedeng gamitin dito kasi 7805 yan. Kapag dito nyo ginamit sa 5, maring madami ang system, maraming masisira. Pwedeng system or other parts. So ang pwede nyo lang gamitan is simula dito sa 15 to 12. So dapat tatanggalin nyo ito. Ikakat nyo siya dito kung gagamitan nyo. Kasi kung hahanapin nyo, hindi nyo makita ang shorted kung ang shorted nyo is nanggaling dito. So hindi siya kaya nga ng ating 5 volts. So kung dito naman, yan, pwede yung battery. Dito pwede rin man battery kasi 12. Mataas kasi ang ampere ng battery. Ayun. So ayos na tayo. Ayan, so balikan lang ulit natin yung kanina na shorted. Yung pinaka-input ng 7812 natin. Ito. Ayan, so wala na yung shorted niya. Ayan, so ito supply pala na to is papunta doon sa, tingnan natin, yun, ito papunta sa IPM ito. So ito yung pinaka input nung ating tawag dito, yung pinaka input nung 7812 natin. So 7812 papunta sa IPM supply, and yung pinaka-output ito is yun yung ginamit na 12 volts, yun yung pumunta doon sa ating mga relay supply. Ito yan, papunta dito sa mga relay na to. Okay, so okay na. And ikakabit na natin ulit yung mga kinalas natin. Titingnan natin kung mag-on na ang power. Ayan, so ibabalik ko na lang tong mga parts na binaklas natin. Although nakita na natin yung shorted, yung capacitor. Actually yung mga capacitor na yan pwedeng hindi ibalik, pero mas magandang ibalik kasi yun yung pinaka ginagamit nila na protect yung mga nasa capacitor na ganon. So usually naman isa supply papunta ng
IPM yon. So susubukan na lang muna natin na paandarin na hindi nakakabit. Ayan, okay, so naikabit na natin and titingnan na lang natin kung good ang power supply. Kinabit ko na rin yung 7812 na to and titingnan natin, babalik ko lang para mas mapokus natin. Gagamit tayo ng digital and siset natin sa DC volts para masukatan natin and kung mag-o-odd na siya. Yan, okay. Ayan, so kinabitan ko na siya ng supply and try natin i-on. Yun. Then tingnan natin kung may output supply na siya. Yun, switch na yung relay. So ito yung supply, ito yung 15 volts. Yung kinabitan natin kanina ng battery, ito yon, yung 15 volts. So ang shorted kanina niya is yung 15 volts na papasok doon sa ating IPM. Ito yung 12 volts. Ayan, yung 12 volts natin. Ito yung input ng 7805 natin. Ito yung 12 and itong output na ito is yan yung 5 volts. Ayan, okay. So kompleto na yung supply. Itatry na lang natin i-assemble to and titingnan natin kung aandar yung board. Ayan. So ito na yung board in actual na natin. Kinabit ko na rin siya dito sa compressor. So ito para makita nyo kung function. Ganito lang naman din ang ginagawa natin. Binunot ko yung sensor. And ayan tingnan nyo tong display. Naglabas ng F1. So ibig sabihin, nagko-communicate na siya. So, ibabalik na lang ulit natin. Yun, nawala na. Yung F1. Ayan, so aantayin na lang natin na umandar itong board. So, yung EL01, wala na yung error. So, kung umandar to, okay na. Ayan, so antayin lang natin umandar yung unit. Ayan. So, okay na yung unit natin. Ayan, umandar na siya. Ayan. So, yung problema nito, yun yung pinakita natin doon sa video na ginamitan natin siya ng battery para makita natin yung eksaktong problema. Ayun. So, yung battery ang ginamit nating short killer. So, okay na siya. Umandar na. So, problema lang yung nakita nyong umusok na isang capacitor. And ayun, so hindi na tayo nahirapang mag-troubleshooting, tanggal-tanggalin yung parts and hanapin. So maaaring doon sa time na yun, baka bunutin pa natin yung IPM, pero ang problema lang pala yung isang capacitor. Ayan, okay na tayo? Ayos.